Ang hatol kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo para sa kasong child abuse. Si Castro naging emosyonal nang malaman ang desisyon ng korte pero lalaban daw siya. Isang magandang araw mga kababayan, nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Co-op Representative Franz Castro, mga kababayan. Proud na left. Pero hindi siya umaamin na siya ay makakaliwa. Nakakatawa ito mga bayan kasi hindi niya ata naiintindihan kung ano yung left at sa kung ano yung makakaliwang grupo. Ano pala ang tawag sa Makabayan Block? Ano pala ang tawag sa Bayan Muna na kung saan kinabibilangan mo at nasasangkot ka at nakunbik ka na nga doon sa ginawa ninyong pangingidnap or binitbit or dinala niya yung mga kabataan. Tapos ngayon, napalunok ito doon sa natapos na debate nila ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Matatandaan mga kababayan na kung ito ay isang politiko na kakandidato sa senador this coming 2025 election, parang nakitaan yata na Bopols o Bob itong si Franz Castro mga kabayan. Isipin mo, sasabihin niya dito sa debate nila na aktivista siya at proud siya na left. Baka right yan Franz Castro tapos sasabihin niya, aktivista siya mula nung una pa daw, yung bata pa siya, nag-aaral pa siya. At talaga yung idol yata niya itong si Teddy Casino mga kabayan. Pero makitaan mo talaga na hindi man tayo nakumbinsi diyan sa kanyang debate kay Ronald Bato de la Rosa. Parang ang laking kalutangan. Kulang pa sa experience yata itong si Franz Castro. Teacher nga ba ito? Baka teacher lang to. Teacher. 1 plus 1 plus 2 plus 2. Patapos, ano na? Sa tingin mo mananalo ka na niyan? Proud ka palang maging lefty. Tapos ngayon, ayaw mong aminin na kayo ay kasapi ng CPP o NPA o NDF o whatever na ganyang makakaliwang grupo. Tapos, parang todo tanggi ka at hindi ka makasagot na kesyo, alam na po ng sambayan ng Pilipino, pati mismo ito mga military, na-acknowledge kayo na kayo ay makakaliwang grupo. Ano pala yung makakaliwang grupo at anong ipinagkaiba pala sa left? Ito po yung video mga bayan na natatawa na lang ako kasi hindi man tayo kumbinsido dun sa kanyang explanation. Teacher man ang niya, ginagamit niya, teacher pa din. Siya ay isang guro, kasi bla bla, ganito. Ito na po yung video, panoorin natin. At ito po, tingnan ninyo kung pasok ba sa panlasa ninyo itong tumatakbo ngayong senador. Ito po yung video mga kababayan. Sa isang interview noong November 2023, may sinabi po si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa inyo, and I quote, si Franz Party List yan, Alliance of Concerned Teachers. They are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. Mga rebel yan gusto nilang sirain ang Pilipinas. End of quote. Sa mga nagdaang taon, maging ang AFP ay nagsabing kasama kayo sa tinatawag na Active Reds. Paulit-ulit yun ang itinanggi ang mga aligasyon na ito. Ang tanong ko, paano nyo pa madedepensan ang inyong sarili laban sa mga paratang na ito na galing pa mismo sa military intelligence? Ako, inaamin ko, mula nung estudyante ako, ay aktivista rin ako, katulad ni Congressman Teddy Casino. Pinaglalaban natin ang tunay na pagbabago sa edukasyon, sa sistema ng edukasyon, at sa sistema ng ating pamahalaan. Kaya yung sinasabing left, ay inaamin ko yan. Pero hindi as member ng CPP, NPA, or whatever. So parati na lang yan, na kung ikaw ay nagsasalita ng against sa posisyon ng gobyerno, ay tinuturing kang red o tinuturing kang kaliwa. So parang nakasanayan ko na rin yan. Kaya patuloy rin yung ating ginagawa, lalong-lalo na doon sa
pagsasabatas, no, noong mga kailangan ng ating mga guro, no, sa education sector at sa mga issue rin ng ating mga mamamayan. Kaya yung issue ng mga red tagging na yan ay kumbaga ay kinasanayan ko na yan at ako ay proud left. Paano nyo ho kukumbinsihin, Representative Castro, ang publiko na kayo ay karapat-dapat na mapunta sa Senado sa kabila po ng hatol sa inyo ng isang korte? Well, nakikita naman po yung track record ni Teacher Franz Castro sa Kongreso. No, nakita natin doon yung ating paglaban sa korupsyon, paglaban po natin doon sa maling paggamit ng confidential funds. At ito po yung dadalhin natin sa Senado para labanan din po yung maling paggamit o yung korupsyon sa gobyerno. At syempre, yung aking track record bilang kongresista. So yun po yung aking ipagmamalaki sa Senado. Maraming salamat, Representative Castro. O, di ba mga kababayan? Halatang halata itong si Franz Castro nakabado. Tila ba'y parang kulang pa talaga siya, no? Na tumakbo. Kasi kung magsalita, parang kulang din na paging teacher. Pasensya na kababayan na. Kasi yun po yung napuna natin, yung nakita natin, no? Tinanong siya na active red. Pero hindi niya talaga mabigyan ng justice. Kasi nga ang sinasabi niya, aktivista siya, no? Proud siya maging left, pero hindi siya payag na pagsasabihan siyang makakaliwang grupo sila, na kung saan sinabi ni Tatay Digong na yung mga ganyang mga party list na yan, yung makakaliwang grupo na yan, sila yung mga sumisira sa bansang Pilipinas natin. Tapos ang sagot ni Franz Castro, makikita naman sa track record ko. Ano palang track record yan, Congressman Franz Castro? Yan ba yung track record mo? Yun bang yung wala kayong ibang ginawa kundi siraan itong mga Duterte na kung saan ito ang talagang pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Kung ikaw ay kaisa sa mga matutuwid na landas or yung talagang politiko na nagtatrabaho at nagsiservisyo na may tunay na malasakit sa sambayan ng Pilipino, bakit? Puro kayo paninira sa mga Duterte, O hanggang dito na lamang mga kababayan, kayo na po ang humusga, kung sino ang iboboto ninyo sa taong 2025 this year sa mga senador. O kung ako, syempre iboto ko lahat ng PDP laban, mga kababayan, lalaban yan. Yung mga partido ni former President Rodrigo Roa Duterte, isa na dyan. So, isa na dyan si Bato. O hanggang dito na lamang mga kabayan, maraming salamat and God bless us all. Bye!